Inilaan ng Department of Transportation, DOTR ang halos 265 milyon pesos para sa pagtatayo ng mga bagong istasyon ng busway at footbridges sa 3 pangunahing lokasyon sa Metro Manila. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Department of Transportation, DOTR, ay naglalaan ng 265 milyon pesos para sa pagtatayo ng mga bagong istasyon ng busway at footbridges sa Cubao, Magallanes at ang Parañaque Integrated Terminal Exchange, PTEX. Sinabi ng ahensya na inaanyayahan nito ang mga prospective na bidder para sa disenyo at pagbuo ng pagkuha ng mga bagong istasyon ng busway at footbridges, na may isang naaprubahang budget na 264.86 milyon pesos. Bukas na ang bidding para sa mga prospective bidders, na eksklusibo lamang sa mga Filipino citizen, sole proprietorships, cooperatives, at partnerships o organisasyon na may hindi bababa sa 60% interes o outstanding capital stock na pag-aari ng mga mamamayan ng Pilipinas. Sinabi nito na ang mga bidder ay dapat na nakumpleto ang isang kontrata na katulad ng proyekto, habang ang pagbid ay isasagawa sa pamamagitan ng mapagkumpetensyang mga pamamaraan sa pagbid gamit ang isang discretionary na pass-fail criterion. Ang isang kumpletong dokumento sa pagbid ay maaaring makuha ng mga interesadong bidder sa November 11 hanggang December 2, 2025. Ang mga bid ay dapat matanggap ng Bids and Awards Committee, BAC, sa o bago ang ikalawa ng Disyembre taong 2025, habang ang pagbubukas ng teknikal na bid ay nakatakda sa December 3, 2025. Sinimulan ng ahensya ang proseso ng pagbid para sa 252.8 milyong pesos Phase 1 na rehabilitasyon ng mga istasyon ng EDSA Busway, na sumasakop sa mga istasyon ng Monumento, Bagong Barrio, North Avenue, at mga istasyon ng Guadalupe. Sinuspinde ng ahensya ang mga naunang plano upang e-privatize ang Operations and Maintenance, O&M, ng EDSA Busway System ngayong taon. Ang DOTR ay inuuna ang buong rehabilitasyon at pag-upgrade ng lahat ng mga istasyon bago ilipat ang pamamahala sa isang pribadong konsesyon. Inaasahan ng DOTR ang pagkumpleto ng mga istasyong ito at pag-upgrade ng infrastruktura noong Pebrero o Marso taong 2026. Kasunod ng pagkumpleto ng mga pagpapabuti na ito, ang gobyerno ay magpapatuloy sa privatization ng O&M ng busway. Ang EDSA Busway Project, isang inisyatibo ng flagship ng DOTR na suportado ng DPWH at MMDA, ay naglalayong mapahusay ang kahusayan ng mass transit, kaligtasan at pag-access kasama ang EDSA, pangunahing daanan ng Metro Manila. Kasabay ng proyekto sa busway stations, nagsasagawa rin ng DOTR ng pagpapabuti sa iba pang infrastruktura, tulad ng mga active transport infrastructure sa Quezon City. Ang mga pagpapabuti sa mga istasyon ay gagawin kasabay ng malawakang rehabilitasyon ng EDSA upang hindi maantala ang operasyon ng busway. Bahagi rin ng plano ang pagtatayo ng mga active transport infrastructure tulad ng elevated bike lanes at walkways. Magtatayo at magpapaganda ng 5 kilometro ng mga elevated at covered walkways sa 4 na lugar tulad ng Balintawak,
Cubao, Guadalupe, at Taft. Layunin nitong i-connecta ang mga walkway sa mga istasyon ng mass transit para mas mahikayat ang paggamit ng pampublikong transportasyon. Magkakaroon ng mga elevator ang mga walkway para sa kaginhawaan ng mga matatanda, may kapansanan, mga buntis, at mga may dalang bata. Tiniyakin ng DOTR na ang mga walkway ay may sapat na ilaw at ligtas para sa lahat ng user, kasama na ang mga bikers. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng mas malaking plano ng DOTR na gawing mas pedestrian-friendly at walkable ang Metro Manila, lalo na sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA. Samantala, ang malawakang rehabilitasyon ng EDSA ay hindi pa sinisimulan. Ang proyekto ay kasalukuyang nakabinbin at posibleng maipagpaliban hanggang 2027. Ipinagpaliban ang proyekto upang bigyan ng oras ang Department of Public Works and Highways, DPWH, at iba pang ahensya na makahanap ng mas mahusay at mas mabilis na paraan ng implementasyon para mabawasan ang matinding epekto nito sa daloy ng trapiko at sa mga commuter. Tinitingnan ng DPWH na ilipat ang pagsisimula ng rehabilitasyon pagkatapos ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, Summit na gaganapin sa Metro Manila sa 2026, kaya ang target na pagsisimula ay sa 2027. Sakop ng EDSA Rebuild ang kumpletong pagpapalit ng lumang konkreto, pag-aayos ng drainage system para maiwasan ang baha, at ang layuning gawin itong mas walkable at user-friendly para sa lahat, kabilang ang mga pedestrian at commuter.